Ang sabi diyan, pumapatungkol ito sa mga tagapagturo ng kautusan, Pariseo, Saduceo at mga eskriba na patuloy na nakasubaybay sa kanyang pangangaral. Yun po ang unang kahulugan. Ikalawang kahulugan, nung tinatawag na 622. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ng buong katawan. Ang ikalawang kahulugan po ay ito. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Ang ibig sabihin nito, ang literal na mata ng tao ay nagsisilbing liwanag, ilaw ng ating katawan. Nagagawa natin ng normal ang lahat ng mga bagay kung maayos ang ating mga mata. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Yes. Ang ating mga mata ay nagsisilbing isang ilawan, liwanag, gabay, at pag-asa. Nakikita natin ang daigdig, ang kalawakan at tayo nakagagawa. Imbis na nangangapa sa dilim, maaaring matisod o kaya masaktan at mahulog sa isang bangin o butas. Sa pangalawang kahulugan po. Ngayon doon sa pinakamalalim na kahulugan, sa ikatlong kahulugan na sinabi ng Panginoong Yesus, sa isa pang mas malalim na kahulugan, kung ang iyong mata ay mabuti, kapakit-pakinabang ito sa Diyos. Ngunit kung ito ay masama, kasuklam-suklam ito sa Diyos. So sa tatlong kahulugan po na yon, siguradong papasok yung sinabi ng ating Panginoong Yesus at yung pinakahuli na ito, ang pinakamalalim na kahulugan na mailalapat natin ang tama sa kanyang sinabi. Ano po? Kung yun daw, mata ay mabuti, kapakit-pakinabang ito. Pero kung yung mata ay masama, kasuklam-suklam ito sa Diyos. Binigay niya sa atin yan para gamitin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pambasa, kung ano man ang gusto natin gawin, makita natin yung mga magagandang bagay sa mundong ito. Pero nakakalimutan ng tao na magpasalamat sa Diyos. Ano po? Sa sumunod na talatang ito ay makikita natin ang malaking impluwensya ng mata sa ating buong pamumuhay. Paano ba natin ito ginagamit? Yan ang tanong. Hindi naman tayo kagaya ng ating Panginoong Hesus na nakakabasa ng puso ng mga tao. Hindi natin alam ang mga nangyayari sa atin sa araw-araw. So, tayo ang makakapag-analyze nito sa ating mga sarili kung paano ba natin ito ginagamit. Sa ikabubuti ba o sa ikasasama? 623. Ngunit kung malabo ang iyong mata, sabi kung masama, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya kung ang nagsisilbing ilaw mo'y walang binibigay na liwanag, yung mata mo, napakadilim ng kalagayan mo. May mga mali po kasing paggamit ng mata. Halimbawa, unahin na natin halimbawa yung pornography. Diba? Lumilikha sa tao yan ng pagmahilig manood ng mga hubaran. Lumilikha sa tao yan ng masamang kaisipan. At ang kasunod niyan, manghihipo na yan. Kasunod niyan, mangre-rape na yan. Pangatlo yan, makukulong o mapapatay. Yun yung isang masamang paggamit ng mata. Yung iba naman, ginagamit nila yung kanilang mga mata. Kaya sabi dyan, kung masama ang iyong mata, magdidiliman ang buong mong katawan. Diba? Sa pagsusugal. Diba? Sa pagbibisyo, anumang mga bagay ng mundong ito. Makikita natin yung maling paggamit ng mata. Ano po? Kaya kung ang nagsisilbing ilaw mo'y walang binibigay na liwanag, napakadilim ng kalagayan mo. Sabi sa 6:23. Maliwanag na ang mata na tinutukoy ng Panginoong Hesus ay ang mabuti at masama na mata ng isang tao. Kaya niya pinakita yun eh. Kung yung kanilang mga mata ay nag-uudyok ng pagpatay, di ba? Masama. Kung yung kanilang mga mata ay nag-uudyok ng masasamang bagay, ay nagpapakita lamang na itong mga sekta ng pangkating pananampalataya nito, hindi ito sa Diyos. Kung ibabatay naman natin sa konteksto nito ang mga kayamanan o treasure, kung dyan din natin ilalagay ang ating mga mata, yung mga magagandang bagay ng mundong ito, kung laging nandiyan tayo, yung tinatawag na lust of the eyes, sabi dyan, ay nagpapasama sa tao. Kung ito na ang nagiging kasiyahan niya sa buhay, hindi ang Diyos. Kasi yung susunod po dito, na makikita natin sa Sermon on the Mount na tatalakayin natin, you cannot serve God and riches. Kaya kung konteksto ang pagkukuhaan natin, maraming binabanggit. Ano po? Patungkol doon sa binabanggit na mata ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang mata ay liwanag kung ito ay mabuti. Ngunit ang mata ay kadiliman kung ito ay masama.
sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang Sermon on the Mountain. Nakita natin sa chapter 5, verse 27 to 29. Ang sabi po ay ganito, narinig ninyo na sinasabi noong una. Sabihin, lahat kayo ng mga audience dito na nakikinig sa akin. Parang gano'n sinasabi ng Panginoong Yesus. Sinasabi noong una sa Old Testament, huwag kang mangangalo niya. Tinutukoy niya yung sa Ten Commandments. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sabi ng Panginoong Yesus, na ang tumingin, diba? Tumingin ka lang yan. Kaya ikaw makakaalam yan kung ano yung pagkakasala mo sa iyong sariling mata. Ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagdarasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang isip. Kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dugutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa buong katawan mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Kaya tinalakay natin yan. Hindi yan literal na ipinadudukot. Pag dinukot mo yan, ano ipambabasa mo? Ano ipangtatrabaho mo? Bulag ka. Kung dumating ako rito na nabulag tayong lahat, pinagdudukot natin yung mata natin. Makasalanan tayo. So hindi literal na pinadudukot. Ito ay isang uri pa rin ng tinatawag na figures of speech na irony. Kasi yung ano niya, yung exaggerated, yung kanyang pagpapaliwanag. Ang sabi kasi, kung ang kanang mata mo ang dahilan ng pagkakasala, dukitin mo at itapon. Lagi tayo nagkakasala eh. Meron bang hindi nagkakasala? Kahit kami, mga tagapagturo, nagkakasala kami. So pagka ang bumabasa nito, ginawang literal ito, delikado kakalabasa. Kasunod niya kasi, kung ang kanang kamay ni magkasala, putulin mo. Di pagpasok ko dito, halimbawa, putulin mga kamay natin, napakarami. Mga kapatid, isa, mga bulag, Brad, buo pa yung mata mo nakaraan. Diba? Kasi ginawan literal eh. So, ang ibig sabihin lamang nyo, kung nagkasala, ipigilan mo, yun ang binabanggit doon na nagkasala yung mata mo, kung ikaw ay tumingin ka na, huwag ka na maghatid yung kaisipan sa mga lalaki na halimbawa hinuhubaran nila yung masama na yun eh. At dito makikita natin na may inihalimbawa. Yan. Sa paggamit ng mata. Drawingan nga po natin ang konti. So makikita natin dito, ayan, yung Diyos. Ano ba? So itong lalaki at babae na nilalang niya, si Adam and Eve. Ano po? Nilalang ito ng Diyos sa kanyang imahe. Mga ba yan? Glory. Yan. Dominion and honor. Sila na nilalang ay matuwid, righteous, syempre sinless, perfect. Di po ba yan yun? Si Adam and Eve. Pero ang tanong, nanatili ba na sila matuwid at perfect? Hindi. Bakit po? Bumagsak sa pagkakasala. Ano po? Bumagsak sila sa pagkakasala. Itong mga unang tao. Si Eva ay isang halimbawa kung paanong nilinlang siya ng ahas. Ginamit ni Satanas ang tatlong bagay na ito na magdadala sa tao sa kasalanan. Ano yung tatlong bagay na yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Tinatawag siyang worldly lusts. Ako, sa unang Juan 2:16, ang salita ng Diyos, Biblia, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, o yung bagay na nasa mundong ito, masasamang hilig ng laman. Yan, yung lust of the flesh. Pagnanasa sa mga nakikita ng mata, lust of the eyes. Anumang pagmamayabang sa buhay, o pride of life, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. So, sa madaling salita, walang itinuro ang ating Panginoong Yesus sa atin na tayo ay maging mapasalaman, maging makalaman.